Total uso naman ngayon yung laglagan, 'di ba? Nilaglag ni Digong yung anak niya mismo, no? Pinalabas niya itong sinungaling. Ito naman, si Bato de la Rosa umamin. Uy, ano to? Ano kaya magiging impact nitong pag-amin ka coffee ni Senador Bato de la Rosa na totoo talaga may mga human rights violations nung tukhang nitong drug war ni Tatay Digong, the best president ever. Naku, yari kayo dyan. Yung statement na yan, di ba to? Naku, nadulas ka na naman dyan. Gagamitin sa inyo yan. Yan, umamin mismo ka, Coffee. At nasa pahayagan na ito, nasa politico.com, Bato de la Rosa admits human rights violations in Duterte drug war. Oh, ano ngayon yan? Oh, labas kayo ngayon, yung mga nagtatanggol na walang human rights violations nung panahon na yan, ng tukhang na yan. Oh, mismong si Bato de la Rosa mismo umamin na yan. Nilaglag niya na ang tatay niya dyan. Senator Ronald de la Rosa has admitted the human rights violations committed during the war on drugs waged by his boss and former mentor, former President Rodrigo Duterte. Kaya pala ganyan si Bato de la Rosa dahil ang mentor niya, si Digong. Siyempre, kung ano yung mentor mo, di ba? Magagaya mo yung character nun eh. Yung ugali nun, ma-absorb mo yun eh. Kasi mentor mo nga yun at mentee ka niya. But De La Rosa said the killings of drug suspects and at the hands of the police officers in the crackdown should be investigated on a case-to-case basis, not as a whole as was being done by the International Criminal Court, which is looking at alleged crimes against humanity. Tignan mo, kinakabahan na naman sila dyan sa ICC. Kasi, kung hindi, di ba, sabi naman nila, di sila guilty dyan. Huwag kayo matakot. Sa ICC, huwag kayo matakot. Total, hindi naman kayo guilty dyan. Pinapanindigan nila, wala silang kasalanan dyan. O, hindi huwag kayo matakot. Hayaan nyo ang ICC na yan. Kung mag-issue ng warrant of arrest yan, kung sa tingin ninyo walang jurisdiction sa Pilipinas yan, and they are not authorized to serve any warrant, then be it. Di ba? Huwag kayong matakot. Pero bakit parang natatakot ngayon? Hindi ko sinabi na walang nangyayari human rights violations during the war on drugs. Aminado ako talaga. O yan, ako, nilaglag na naman ni Bato de la Rosa dito si Tatay Digong. Aminado ako talaga na mayroong mga kaso na talagang nag-violate yung rights ng mga tao. De la Rosa said during the kapihan sa Senado nitong Huwebes. Biruin mo ha. Yes, hindi ikaw directly sumugi doon sa isang tao na yun, di ba? Pero program nyo yan eh. Di ba? Programa nyo yan. Kayo yung nag-launch ng program nyo na yan at proud pa kayo sa programa na yan. Pero ang dami na tsugi, oh. At mga biktima ng human rights violations, di ba, magiging proud ka pa ba doon? Dapat ba maging proud ka? Programa nyo yan, oh. Programa ni Digong, programa ni Bato de la Rosa, dyan sa Davao. Yung programa nyo na yan, dinala nyo on a national scale. Tapos yan yung naging resulta and you admitted, di ba? Inaamin niya mismo na mayroong human rights violation. Paano ka magiging proud yan? Kahit isa lang yan, ka-coffee, which is impossible na isa lang yung case na yan. Napakaraming kaso, ka-coffee. Out of 22,000, ilan dyan? Sabihin natin 10, 100 o 1,000 lang dyan yung human rights violations. Marami pa rin yan at nangyari yan dahil sa nilunsad yung programa na yan. Diba? Inisip siguro ng mga pulis, total, utos naman to ni Tatay Digong. O total, utos naman to ni Bato de la Rosa, di gawin na natin, di man nila malalaman, di ba? Dapat hindi kayo proud dyan sa tukhang na yan dahil marami kayong sinugi eh. Sabi niya, kasi kung wala, hindi dapat, hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan, na nakasuhan, na convict at nakulong. Yan yung may mga video. Eh, paano yung mga walang video? O, di-quits na lang yung buhay ng mga taong yun. Di ba? He was referring to the law enforcers convicted for killing drug suspects during the previous administration. 4 police officers were found guilty dahil sa pagpaslang po kay Kian de los Santos, kay Carl Angelo Arnaiz at kay Kulot de Guzman diyan sa Caloocan noong 2017 sa kasagsagan po ng kanilang tukhang. 4 more police officers were recently convicted of homicide in the deaths of father and son, si Luis at si Gabriel Bonifacio, who were shot defenseless during an anti-operation in Caloocan. Yung mga kwento na yan, ilan lang yan sa napakaraming biktima ng human rights violations dahil sa tukhang na yan. Hindi naman mangyayari yan kung hindi nilunsad ni Digong yan. Diba? Hindi mangyayari yan kung hindi ginawa nila Bato de la Rosa yan, yung programa na yan. De la Rosa made a statement to downplay his role in the brutal drug war which left thousands of mostly poor drug suspects dead. He and Duterte are respondents in the ICC case for crimes against humanity. Hindi ito isang act of crimes against humanity. Individual naman itong anti-drug operation na nangyari. Paano mo imbestigahan as a whole? Sabi ni De La Rosa, you treat each case
individually. Ito talaga, yan, may justification naman siya dyan eh. O, di punta siya ng House of Representatives. Di ba? Simple lang yan eh. May dahilan ka naman eh. Kaya mong pangatwiranan yan. Pumunta ka ng HOR para linisin mo yung pangalan mo, di ba? O sige, pag ipatawag ka ng ICC, sumagot ka sa ICC, total kaya mo naman i-explain eh. Ito, nagawa mo nga i-explain sa ano yan eh. Sa media eh. Why not sa HOR? Di ba? Punta siya ng HOR. Total, may imbitasyon naman siya dyan. Ang problema kasi, tinuturo niya itong interparliamentary courtesy. Eh, sabi ni Chis Escudero dyan, option mo yan kung pupunta ka o hindi eh. Pero hindi ka pwedeng pilitin. Diba? Ipagtanggol nyo yung sarili nyo dahil maraming natsugi eh. Diba? Kailangan ng paliwanag ng taong bayan. Anong nangyari? What transpired during the tukang? Diba? Explain nyo yan sa taong bayan. Pero ang problema, siguro nga, tama yung mga assumptions na natatakot humarap sa pamilya ng biktima. Ayan nasa kongreso, ang judge yung mga biktima, inisisa nila sinugin eh. Natatakot silang humarap. Wala silang mukhang ihaharap doon sa mga biktima ng tukhang. Ayun, aminado na. Nako, hindi ko alam kung paano gagamitin ito ng mga mambabatas, itong pag-amin na ito ni Bato de la Rosa na totoo naman talaga na nagkaroon ng mga human rights violations. Hi, Mama Del Fajardo. Happy viewing po sa inyo watching. Nakikinig po sa atin ngayon. That's kay Ma'am Shelly El Canal. Shoutout po sa inyo, Ma'am Shelly El Canal. Kumusta po kayo? Nasaan po kayo nakikinig? So, comment po kayo dyan sa ating comment section. May Trump eh. Wala namang problema kung ayaw nila dilima sa administrasyon ni PBBM. Eh, wag din natin silang iboto. Si Trillanes lang ang iboboto ko kay May Trump eh. Ang posible, makakuha pa tuloy na suporta si Trillanes. Pero yung mga ayaw, di wag, di ba? Parang kayo pa ang choosy ha. Rebecca Lagmay, mega love shoutout po kay Mamay Tibaysa mula kay Ma'am Rebecca. Ha? Kay Romel P. Florida, game plan nila yan. Nilda Galvez, ng campaign rally, mas marami ang nagkampanya kay PBBM. Exactly. Tapos ngayon, parang ang taas pa ng ego, no? Ang taas pa ng ihi nitong mga dilaw, no? Iyaking duwag naman yan si Bato, sabi ni Castro, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Exactly. Diba, kung matapang ka talaga dyan, kaya mo ipaglaban yung sarili mo, ano, diba? Punta ka ng House of Representatives, oh. Kasi ikaw nga, kaya mong sigaw-sigawan yung mga tao, di ba? Isipin na lang ng mga nasigawan mo, ng mga pulis na nasigawan mo, at iba pa, ng mga resource person na na-invite ninyo dyan sa Senado sa pagdinig niya. Ano na lang iisipin sa inyo? O ikaw ngayon, pinapatawag ka ngayon, ikaw ayaw mo naman pumunta. Di ba? Wala ka mukhang maihaharap sa mga taong yan. Or, total, bibihira naman magkakaroon ng pagkakataon na magkakaharap-harap kayo. Hindi kayo boboto ng mga yan. Re-electionist ka pa naman, di ba? O baka makatulong pa sa kanya kung pupunta siya dyan sa HOR, di ba? Di ba, makakuha pa siya ng boto dyan. Pero yung ngayon, naduduwag kang humarap dyan, malabo-labo yan. Makakuha ka ng boto dyan. JM Sagaral, ayaw makitandem, nakalayo na kasi sa time ni PBBM, time ni Digong, Rehas Candelima, JM Sagaral. Actually, hiyaan na natin siya. Sige, ayaw niya, hindi sila mananalo. yan, ka-copy. Hindi sila mananalo. Ibig sabihin, binibigyan sila ng opportunity. Binibigyan sila ng chance. Makakuha sila ng silya dyan sa Senado. Ayaw nila. Nagmamata sila. Sige. Yan, good evening daw, Sisi. Sabi ni Ma'am Nilda Galvez. Good evening daw po sa inyo, Ma'am Nilda Arceo. Yan, pares pa kayo ng pangalan, katukayo. At ang verbo, si Francis, ano to? Si Senator Trillanes na lang ang lumipat kay PBBM. Vote namin siya. At ang verbo. Feeling ko na naman si Trillanes tatakbo sa pagka-senador yan hindi mayor ng Caloocan. Kasi yun ang lumalabas ng una, no? Alkalde ng Caloocan. Pero sa ingay ni Trillanes ngayon, mukhang higher position ang tatakbo niya. Or either party list yan or Senado. Yan yung mga lumalabas dyan. O siya, kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, pasuyo na lang pa-like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click yung subscribe. At i-like lang po yung video na to para sa ating attendance check. Kung na lang kape, move on tayo sa ating next topic.